Nakahuli nga ho kami ng mga dalag na isda kasama ang mga bata gamit ang aming mga munting bingwit. Kaya tara samahan nyo kami sa adventure na ito. So what's up mga kapobre, maayong hapon sa tanan. Ngayong araw naman tara samahan nyo kami magpunta sa Sapa para gawin yung adventure natin. So malapit lang naman yung pupuntahan namin kaya nilakad na lang namin ito. At pagkarating namin nagprepare na kami ng dapat namin gawin para maitaan na namin ito. Kung napapansin nyo mga kapobre, umang nga po pala yung inilagay naming pain dahil ito lang naman yung paboritong kainin ng mga dalag na isda. Ganito rin po yung palagi namin ginagawa dati noong ako ay bata pa. Nakakamiss naman po talaga itong gawin dahil marami po kasi akong natatandaan sa mga ganitong adventure kasama ang mga kaibigan ko. Natuwa nga ako dahil itong mga kasama kong bata ay marunong pala sa mga ganitong adventure. Malamang ito rin po kasi yung ginagawa nila hanggang ngayon. Di na tayo mahirapan gawin ito dahil sila na yung gumagawa sa pag-prepare nitong mga pain natin. So tuloy-tuloy lang po tayo dito sa paglalagay ng mga pain natin at tatawa nga ako dahil pilit na tatakas yung umang natin. Ayaw ata magpapain, pasensya na talaga umang, kailangan ka namin ngayon para may maulam kami mamaya. So malapit na nga ho kami dito natapos at excited na nga ho kami ilagay ang mga pain sa sapa. So after na mga ilang minuto na paghahanda, ayun natapos na rin namin lagyan ang mga pain at naghanap na kami kaagad ng mga spots na pwede namin lagyan para mas madaling makakuha ng mga dalag or igat. Igat at dalag po talaga ang palaging makukuha namin kapag sa sapa kami namimingwit. Pero sa tingin ko po dalag lang ata yung makakuha namin dito dahil malaki po kasi ang bingwit natin. Mukhang malabo makalunok yung igat na isda dahil hindi naman kalakihan yung igat dito sa sapa. So bali anim lang pala yung dala nating bingwit mga kapobre. Mas masaya sana kung marami kaming dalang bingwit pero dahil nga hindi sapat yung mga nakuha naming pain kaya ito na lang yung dinala namin para naman di na gaano karami. Fast forward mga kapobre, pagsapit ng gabi binalikan na nga ho namin yung mga bingwit namin na iniwan sa sapa. Nagpaabot po talaga kami ng gabi para naman thrilling yung pangunguha namin ng dalag na isda. Sa unang bingwit nga ho natin mga kapobre naubos po yung pain natin. Mukhang nakaligtas yung isda. Pero sa pangalawang bitag nasortehan nga ho tayo dahil may lumunok sa bingwit natin. Sobrang natuwa po talaga ako dito at pati na rin yung mga kasamahan kong bata. Alam nyo ba mga kapobre na ang English ng dalag na isda ay snakehead? Dahil yung ulo po kasi ng dalag na isda ay parang ulo ng ahas. Kaya kung titingnan natin yung ulo, mukha talaga itong ahas. Alam nyo ba mga kapobre, malangsa po ang ganitong isda pero masarap po talaga ito lalo na kapag adobo ang pagkakaluto na may maraming sili. Depende po sa pagkakaluto basta mawala lang po yung lansa nila. Marami pong paraan ng pagluluto nito para mawala yung lansa. Buhusan lang po natin ito ng asin at suka para talaga makuha yung amoy niya. So bali mga kapobre, dalawang dalag na isda po yung nakuha natin sa gabi na ito. At excited na nga ho kami mag-ulam nito. Papaluto nga ho pala namin ito kay Uncle Basilio para masarap yung pagkakatrabaho. So after nga ho namin tibawin lahat ng mga bingwit, ayan umuwi na nga ho kami habang daladala ang mga nakuha naming dalag na isda. Sa inyo po ba mga kapobre, marami po ba kayong ganitong isda? Ano po ba ang tawag nyo sa isda na ito? Dahil dito sa probinsya namin, tinatawag namin itong hawaan. So hanggang dito na lang tayo for today's video. Bye bye!